lumilipas. Pakiramdam ko ay tilayo, hanap aking asa ay pag-ibig mo. Kulang pa ba sa pagkuwari ko? Noon at ngayon hinahanap ka, ang madama ko'y ang iyong pagsinta. Wagas mong pag-ibig, hindi nag-iiba. Pagsuyo mo sana'y madama ko na. Jesus, manahal ko na lumisan. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na mapagmahal, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa bagong umaga na binigay mo sa amin. Kami po ay muli tumatawag sa iyong banal na pangalan na ipadala mo sa amin ang iyong anak na si Jesus sa mga oras na ito, lalong-lalo na samahan kami sa aming pananalangin, pakikinig, sa aming pagninilay sa kanyang banal na salita. At nawa sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang magiging panglaw namin dito sa pag-aaral at pagninilay na ito ay maramdaman po namin ng masigit pa ang pagpapala at biyaya upang kami ay maisabuhay ang anumang aral na aming maririnig, anumang mensahe na aming matatanggap sa umagang ito. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 2, 2021. Tayo ay nasa 26th week of Ordinary Time. Araw po ng Sabado at ang Gospel po natin ay Matthew 18, verses 1 to 5 and then 10. At the time the disciples came to Jesus and asked him, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" Then Jesus called the little child, set him in front of the disciples, and said, "I assure you that unless you change and become like little children, you cannot enter the kingdom of heaven. Whoever makes himself lowly like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives such a child in my name receives me. See that you do not despise any of these little ones, for I tell you, the angels in heaven continually see the face of my heavenly Father." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Natatandaan ko po, nung ako ay bata pa, at lalo na siguro nung nakikita ko sa aking mga pamangkin kapag bumibisita sila sa bahay ng nanay ko, o kaya naman yung ibang mga anak ng mga pinsan ko noon na maliliit pa, pagka merong pag-uusap na nangyayari sa bahay at minsan seryoso, biglang magtatanong yung bata, biglang magsasabi na, ano po ibig sabihin nito, bakit po ganito, bakit ganyan. Ang unang sasabihin ng ina o ng ama o kaya naman ng nakatatandang kapatid, huwag ka dito, umalis ka dito, sabi ng tatay, anak, alis ka muna, doon ka muna sa kabila. Usapan ito ng matatanda, hindi mo ito maiintindihan. Doon pa lang sa salita sa panghuli, hindi mo ito maintindihan. Kaya naman, minsan pagka may mga pag-uusap at nangangatwiran halimbawa yung maliit na bata o siguro nasa primary school o nasa grade 3 o ganyan grade 4, maaring siguro bitin ng ina o kaya ng ama, ano naman anak ang alam mo sa pinag-uusapan namin? Bakit para bang
kung magsalita kay alam na alam mo. Huwag ka nga munang maingay. Huwag nga munang sumabat o magsalita. Hindi mo naiintindihan yung sinasabi namin. Doon ka muna. Lumayo ka muna. Yan ang kadalasang makikita natin. Kadalasang maririnig mo kapag ang bata ay minsan parang gustong pumasok sa kwentuhan o parang nagpapapansin sa kanilang magulang. Pero dito sa Ebanghelyo, hindi pinalayo ni Jesus ang bata. Hindi niya pinaalis sa kwentuhan o kaya hindi niya parang isinantabi. Sa halip, tinawag niya at sinabi niya sa mga apostol, hanggat hindi kayo nagiging katulad ng isang batang to, hindi kayo makakarating sa kalangitan at kung hindi nyo i-appreciate at kung hindi nyo titignan ang katangian ng batang to, hindi kayo kailanman magiging katangi-tangi sa kaharian ng Diyos. Para bang sinasabi ng Panginoon, kinakailangan ang mga simple at payak na katangian ng batang to, yun ang dapat na taglayin natin. Upang tayo ay makarating sa buhay na walang hanggan, upang tayo ay makarating sa kanyang kaharian. Alam natin na kapag ang isang bata ay sabihin natin lumalago, nagkakaedad, nagmamature, pero ang unang-unang laging pumapasok sa isipan natin pag ang bata ay unti-unting nagkakaedad, limitado ang kanyang alam. Pangalawa, maraming bagay na naranasan na ng mga matatanda o kaya ng magulang o ng nakatatandang kapatid na hindi alam ng bata, hindi niya naintindihan. Pangatlo, ang bata minsan may pagiging makulit, matanong. Ang bata minsan mayroong parang gugustuhin at ipipilit yung kanyang gusto. At ngayon hanggang sa darating sa oras na saka palang makikita o mararamdaman nung ama o ng ina na hindi mo dapat ipilit yung gusto mo dahil hindi mo pa yan alam at hindi mo naintindihan. Malalaman mo rin yan habang nagkakaedad ka. O kaya naman sa paglaki mo, maintindihan mo yung sinasabi ko. O kaya naman, basta tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo na maintindihan mo rin yan sa tamang panahon. Ito yung mga sinasabi natin sa mga bata kapag meron silang gustong i-prove, meron silang gustong sabihin, meron silang gustong gawin na sa palagay natin ay hindi pa tama. Pero sa bandang huli, makikinig yung bata dahil wala naman siyang ibang pupuntahan kundi ang kanyang magulang. Wala naman siyang ibang malalapitan kundi sa paglipas ng oras hanggang sa maging gumabi na, alam niya na ang pagiging bata niya, meron siyang assurance na hindi siya bibitawan at hindi siya pababayaan ng kanyang mga magulang. Kaya sa bandang huli, doon pa rin siya tatakbo. Doon pa rin siya didepende at lalapit. Ito mga kaibigan ay isang simpleng halimbawa na gusto ng Diyos na dapat natin tularan. Gusto ng Diyos na dapat natin gayahin at gusto rin ng Diyos na dapat natin tignan o i-adapt yung ganong klaseng personalidad. Na kahit tayo ay maedad na, kahit na tayo ay nasa 40 na o 50 na, ay hindi dapat mawala yung ating childlikeness na sinasabi. Yung pagiging childlike hindi dapat mawala sa ating pagkatao. Dahil mas doon mararamdaman at makikita ng Diyos kung gaano kahalaga at gaano mayroong kababaan ng loob ang bawat isa bilang isang Kristiyanong mananampalataya. Dahil alam natin, pag tayo nagkakaedad, mas marami tayong natututunan, mas marami tayong naiisip, mas marami tayong nagagawa, at marami tayong karanasan. Kaya minsan ang nangyayari, hindi na nakakapasok ang Diyos sa buhay. Hindi na nakakapasok kung ano yung mensahe ng Panginoon dahil inuunahan na natin na alam ko na itong mangyayari. Alam ko na kapag ganito ang ginawa ko, ito ang mangyayari. Kaya ito na lang gagawin ko. Para bang wini-weigh down na natin, tinitimbang na natin kung ano yung dapat natin gawin
Kasi nga, meron na tayong karanasan. Dahil dun sa karanasan na yon, dahil dun sa mga ginagawa natin at alam natin, kaya natin, na isasantabi natin ng Diyos, na isasantabi natin ng Panginoon na siya pa rin ang pinanggagalingan ng lahat ng biyaya. At siya pa rin ang dapat nating puntahan, ang dapat natin konsultahin sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin at anumang gagawin natin. Lalong-lalo na kung ito ay para sa ating pamilya, sa ating mahal sa buhay, at para sa kapwa. Ang kabataan o ang isang bata, normal yan eh. Ginagawa niya yan araw-araw sa kanyang buhay na hindi siya pwedeng matatapos ang buong araw na hindi siya tatakbo sa kanyang ina o sa kanyang ama. Sapagkat nandun yung kanyang tinatawag na seguridad. Andun yung kanyang pagiging secured pag nandun siya sa magulang niya. Whatever he asks, whatever he probably look for something and then say something, he knows, or the young girl or the young boy knows na merong magulang na nakaantabay sa kanya. At iyon ang siyang pupuno ng kanyang kakulangan, at yun ang pupuno na at gagawa ng mga bagay na sa unti-unti niyang paglago ay naiintindihan niya na hindi niya kayang gawin dahil bata pa siya. Ganon din ang ating pananampalataya. Ganon din yung ating pananaw. Ganon din yung panawagan ng Diyos sa ating lahat. Ang ibig ko pong sabihin, kahit marami na tayong naiintindihan, marami na tayong nauunawaan, marami na tayong nagagawa, marami na tayong experience, pero sa ganang relasyon natin sa ating Panginoon, dapat nandoon ang total dependency. Nandun tayo nakadepende na bago tayo matulog sa gabi, ay mailahad natin sa ating puso at sa ating sarili na hindi natin masasakatuparan ng mga susunod pang mga bagay kung wala ang Diyos sa atin. The total dependency of ourselves to God's grace, to God's providence, is what God wants us to know and wants us to put in our hearts, in our mind. That we cannot fully move forward not unless we seek God's guidance, not unless we seek God's advice and providence, so that grace will be enough for us to keep moving. Yun yung sigurong na gusto ng ating Panginoon na yung nandun yung kababaan ng loob. No? Nandun yung pagtanggap sa kahinaan at nandoon yung tinatawag na pagkilala sa sariling kakayahan na hindi kayang gawin ng bata ang lahat, kaya tatakbo siya sa kanyang magulang para maintindihan o para maunawaan at maipaliwanag sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin. Ganon din ang mga tao sa harap ng Panginoon. Na kahit tayo ay may edad na, meron tayong dapat na self-acceptance that we cannot do everything the way we want it. Kasi hindi natin masasaklaw ang lahat ng bagay na gusto natin gawin. And in the end, we are supposed to run towards God, to ask His guidance, to ask His blessing and grace for us to understand even better and even farther what this task that we are about to do. Na alam natin na hindi natin magagawa, kaya tayo mismo ay hihingi tayo ng biyaya, pakumbaba tayong lalapit sa ating Panginoon upang magawan ng paraan sa pamamagitan ng kanyang paggabay. Ito yung ganito yung gustong gawin at ipinapahayag ng Diyos dito sa Ebanghelyo. Kaya nga sabi niya, kung ang mga apostol ay trying to find out who is the greatest in the kingdom, ang sabi ng Diyos, there is no such thing becoming the greatest of the kingdom not unless you become like a child. Kasi nandun yung sinasabi ng Panginoon na handa kang akayin ka ng Diyos. Handa ang pagkatao mo, ang sarili mo at ang puso mo na makinig kung ano man ang ipapayo at sasabihin ng Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Nandoon yung pagsuko sa ating sarili na kinakailangan natin ang pagsubaybay at pag-antabay ng Panginoon sa ating buhay upang tayo ay mapanuto, upang tayo ay tumahak sa mas maayos na landas at mas
um, malinaw na panuntunan. Ano po? At nandun din yung tinatawag na, di ba ang bata kapag ka nadadapa, kapag ka napapamali ng gawi, iiyak yan eh, luluha yan. Pero ang yakap at tapik ng kanyang magulang o kay ang pakikipag-usap ng kanyang magulang sa kanya ang siyang magpapahupa doon sa kanyang naramdaman. Ang siyang magpapahupa doon sa, halimbawa, nasaktan, ano? Unti-unti gumuhupa yung sakit na nararamdaman ng bata. Pag naririnig niya at buong puso niyang nararamdaman na inaakap siya ng kanyang magulang, niyayakap siya at tinatanggap siya bilang isang bata na mahina, may kakulangan at hindi kayang gawin ang lahat ng bagay sa ganang gusto niya. Ganon din ang ating Panginoon na inaantay niya yung ganong attitude nating lahat. Na kapag tayo nasasaktan, pag may mga bagay tayo ginusto natin gawin at hindi natin nakuha, ay sa halip ay hindi naging maganda ang resulta, hinihintay din ng Diyos nang tayo ay lumapit sa Kanya. Sa Kanya tayo lumuha, sa Kanya tayo umiyak, sa Kanya tayo magtanong, sa Kanya tayo magbuhos ng ating frustrations. Ano po? At doon natin makikita at mararamdaman ang unti-unting pagyakap ng Diyos sa atin, sa buhay natin, sa ating pagkatao, dahil buong pusong tinatanggap ng Diyos ang ating kahinaan na hindi natin lahat nababatid o nauunawaan at naiintindihan ang mga mangyayari sa susunod pang mga araw kahit na tayo ay may edad na. Ganon din ang bata. Inaakap ng mga magulang sapagkat alam ng mga magulang na hindi kaya ng bata mag-isa na siya lamang. At nandoon yung tinatawag na total dependency at nandoon yung pagsubaybay ng magulang sa bata o sa anak. Ganon din ang gusto ng Diyos. Yung nandoon lagi ang kanyang pagsubaybay at hindi tayo nalalayo sa kanyang pagpapala, hindi tayo nalalayo sa kanyang paggabay. Na kahit tayo ay meron ng alam, may kakayahan tayo sa ating buhay, kailangan natin tanggapin sa ating sarili na may mga bagay na nangyayari sa ating pagkatao, sa ating pamilya, sa ating kapaligiran na hindi naaabot ng isipan natin. Na kailangan natin ng Diyos upang tayo ay Kanyang yakapin, tayo ay Kanyang gabayan, at tayo ay Kanyang akayin upang mas lalo nating maintindihan ang tinutuntun nating buhay na walang hanggan. At sabi nga sa dulo, nung gospel, whoever receives such a child in my name, receives me. Ang ibig pong sabihin, ang sino mang tumatanggap sa batang ito, no, ay tumatanggap kay Jesus. No? Ibig sabihin, kapag tinanggap mo ang batang iyon, tinatanggap mo si Jesus at tinatanggap mo sa sarili mo na meron ka mga bagay na dapat mong gawin na alam mo, na mauunawaan mo na Diyos lamang ang maaring magpuno at Diyos lamang ang maaring makapagbigay ng linaw sa lahat ng iyong mga katanungan. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, turuan mo kami lagi na maging katulad ng isang bata upang hindi kami mawawala at lagi kaming nakaantabay at lagi kaming nakadepende sa iyo. Na sa gitna ng aming mga nararanasan, estado namin sa buhay, ay maunawaan namin na hindi ito magiging ganap at kumpleto kung wala ka sa buhay namin. Ituro mo sa amin, Panginoon, lagi ang kababaan ng loob, ang matanggap ang aming kahinaan, ang matanggap ang mga pagkukulang, at matanggap ang mga bagay na hindi namin magagawa ng kami lang. At ito ay makakaroon lamang ng katuparan kung ito ay pahintulutan mo at kung kami ay iyong gagabayan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. at Muli mga
mga kaibigan, ano po, salamat sa maikling oras na inilagi nyo sa pagkakataong ito na tayo ay sama-samang manalangin, mag-aral at pagnilayan ang Ibanghelyo at mensahe ng Diyos na ibinibigay niya sa atin sa buong araw na ito o sa umagang ito. Basta lagi niyo pong tatandaan, nasaan ka man, ano man ang ginagawa mo, lagi mong ilalagay sa iyong puso at isipan, mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya bibitawan, hindi ka niya iiwanan. Ang kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago, hindi nababawasan, at hindi naglalaho. Kasabay ng pagmamahal na yan, ang biyaya at pagpapala na kanyang pinagkakaloob sa mga taong katulad natin na patuloy na sumusuong sa hamon ng buhay, dala at bitbit ang tibay ng pananalig sa Kanya. Lagi mong tatandaan, kaibigan, mahal ka ng Diyos. Pagpalain ka. Jesus, magmahal